I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nakatanggap ng payo si Hajin mula sa Demon Lord ukol sa kanyang martial arts. Napagaling na rin niya ang mga internal injuries niya. At sa kanyang paglalakad pauwi habang takip silim ay anabangan siya ng unang batang Panginoon na si Jin Guanyong. Sabi niya, nabalitaan kong kakabalik mo lang mula Yunan. Gusto mo bang mag-tsa kung may oras ka? Lumingon si Hajin sa kanya at sinabi, hindi naman mahirap yan, pero medyo biglaan ito. Sagot ni Jin Guanyong, maaaring biglaan ito para sa'yo, pero hindi para sa akin. Matagal ko nang gustong makipag-usap sa'yo mula nang makabalik ako mula sa aking pagsasanay. Pumikit si Hajin at sinabi, sige, pero may hihilingin akong pabor sa'yo. Isipin mo na lang sana ito bilang kabayaran sa tsaa. Tanong ni Jin Guanyong, pabor. Anong hihilingin mo? At inangat ni Hajin ang kanyang manggas, makikita ang kanyang braso at itinaas ang kanyang kamao, at nakangiting sinabi, maglaban tayo. Hinamon siya ni Hajin sa isang duelo. Naalerto si Jin Guanyong at naningkit ang kanyang mga mata habang tinatanong sa isip niya, dito mismo. Ano ang iniisip niya? Tinanong siya ni Jin Guanyong para kumpirmahin ang sinabi niya, gusto mong makipagdulo dito mismo. Casual na sabi naman ni Hajin, oo, bakit naman hindi? Tanong ni Jin Guanyong, bakit? Pwede ka namang magbayad sa ibang paraan. Sabi ni Hajin, may martial technique akong gustong subukan. Sayang naman. Natatawang sagot ni Jin Guanyong, martial technique na gustong subukan. Pero sa kanyang isip, nainsulto siya at naiabangan sa sinabi ng ikatlong Panginoon dahil humiling siya ng laban para lang matest ang isang technique. Para na rin siyang ginamit para sa isang eksperimento kung gayon. Gayon pa man din niya may kikaila na kahanga-hanga ang taglay nitong lakas ng loob. Sabi ni Jin Guanyong, sinabihan ko ang pinuno ng Internal Enlightenment Facility na linisin at i-reserve ang Zinye Pavilion. Handa na ito sa ngayon. Seryosong tanong ni Hajin, pinareserba mo ang buong pavilion para lang makapag-tsa tayo. Sa isip niya mukhang may pinaplano itong si Jin Guanyong at may inihandang anuman sa Zinye Pavilion. Tanong ni Jin Guanyong, bakit, may problema ba? Tila suko na sa argumento, bamantong hininga si Hajin at sumagot, wala naman. Pinalinas at nireserba mo na kaya hindi kita pwedeng tanggihan. Tere na, nakangiting pahabol ni Hajin, sana masarap ang tsa na hinanda mo. Medyo mapili ako, alam mo naman. Seryosong sagot ni Jin Guanyong, huwag kang mag-alala, pinahanda ko ang pinakamagandang klase na meron. Samantala, sa loob ng tahanan ng ikatlong batang Panginoon, naiwan si Anghua, kasama sina Uihang Ryan, Dampil at ang bisita na si Yo Sangrin. Habang nagluluto ng masarap na putahe si Anghua sa kusina, di mapigilan ni Uihang Ryan na mangusisa at kulitin si Anghua. Hinawakan niya ang braso nito at namamanghang sinabi, wow, ang bango naman yan. Hindi ko mapigilan. Patikim naman kahit isang piraso lang. Nagulat naman si Anghua at mariing sinabi, hindi pwede, para yan sa bisita. Inis na sabi ni Uihang Ryan, ikaw naman, maliit na squirrel ka talaga. Bisita rin naman ako Pero mapang-asar na sabi ni Anghua, ikaw ay tauhan ng batang Panginoon, kaya hindi ka bisita. Di makapaniwala si Uihang Ryan na sinagot-sagot siya ni Anghua kaya di niya mapigil ang map icon at galit na sumigaw, ano? Anong sinabi mo sa akin? Habang nagwawala siya, pinipigilan siya ni Dampil. Sabi niya, lumabas ka na. Tama na yan. Nagpatuloy sa pagluluto si Anghua habang hinahatak ni Dampil palabas si Uihang Ryan hanggang sa makalabas sila sa bakuran. Paglabas nila, kinabig ni Uihang Ryan ang kamay ni Dampil at nakawala siya sa mahigpit na pagkakahawak nito. Inis na sabi niya, hoy, Polaka. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Gusto mo bang mamatay? Seryoso at mapangmatang sabi ni Dampil sa kanya, talagang ang yabang mo para sa isang taong may pambatang martial techniques. Bagamat naiinsulto, mapang-asar na sagot ni Uihang Ryan, aba. Mukhang ang taas ng kumpiyansa mo Napangiti si Uihang Ryan nang may naisip siyang gawin. Hinawakan niya ang kanyang espada na nasa likuran at nakangising sinabi kay Dampil, oo nga ano. Ngayon ko lang naisip, hindi pa tayo nagkaroon ng isang matinong laban, di ba? Kung gayon, ipapakita ko sa'yo kung sino ang tunay na boss. Mabilis namang hinugot ni Dampil ang kanyang espada at matapang na tinanggap ang hamon, aniya, sige, handa akong lumaban kahit anong oras. Samantala sa loob ng tahanan ng ikatlong batang Panginoon, nang matapos magluto ng hapunan si Anghua, inihanda niya ang maraming masasarap na putahe. Masayang-masaya naman si Yo Sangrin. Sabi niya, wow, ang dami namang pagkain nito. Naghain si Anghua ng mga pagkain sa isang mesa sa may bakuran kung saan may sariwang hangin. Nakangiting sabi ni Anghua, sana magustuhan mo ito.
Kinuha ni Yo Sangrin ang chopsticks at naghandang kumain. Habang napapaisip, sabi niya sa sarili, dumiretso ako ng punta dito sa Heavenly Demon Divine Cult pagkilaya ko pa lang sa Beast Palace. Ginawa ko ito sa ilalim ng dahilan na ako ay bisita ng ikatlong batang Panginoon, pero maaari akong maging bihag ulit depende sa desisyon niya. Kaya hindi dapat ako magpakakampan. Ngunit natigilan siya nang matikman ang niluto ni Anghua. Sabi niya, wow, napakasarap nito. Manam, sobrang lambot ng karne. Ang galing mo. Nagniningning ang mga mata ni Yo Sangrin habang pinupuri si Anghua. Sabi pa niya, ang husay mo nga talagang magluto. Nakapunta na ako sa ilang kilalang lugar at mga restoran sa Hilaga, pero wala ni isa ang kasing sarap nito. Bahagyang namula si Anghua ngunit masayang tinanggap ang papuri niya. Sabi niya, salamat. Natutuwa akong nagustuhan mo. Sabi ni Yo Sangrin sa isip niya, akala ko ang lugar na ito ay punong-puno ng masasamang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa pangalan pa lang, pero mababait pala silang lahat. Mabilis na naubos ni Yo Sangrin ang hapunan at nag-request pa siya, aniya, pwede bang humingi pa ng dagdag? Gulat na sabi naman ni Anghua, isa pa ulit. Pang-5 plato na yung nakain mo. Sa pagbabalik ng eksena kina Hajen at Jin Guanyong, nagsimula na silang maglakad tungo sa Zinnie Pavilion. Habang naglalakad, tanong ni Jin Guanyong, may narinig ka ba mula sa ikalimang disipulo? Tanong ni Hajen, tungkol saan? Sagot ni Jin Guanyong, na wala siyang pakialam sa posisyon ng tagapagmana. Nanatiling tahimik si Hajen at nagtataka siya sa isip niya kung bakit binabanggit ni Jin Guanyong ang paksa tungkol sa pagiging tagapagmana. Dagdag pa ni Jin Guanyong, palagi siyang ganito noon pa man, puro martial arts lang ang inaatupag niya. Sa kabila ng pagiging pinakamahusay at pinakatalentadong martial artist sa buong Divine Cult, hindi siya interesado sa kapangyarihan o politika. Matagal na akong nag-iingat kay Soyeon. May mga tao na naniniwalang kahit gaano kahusay at katalentado ang isang babae, hindi siya dapat maging pinuno ng Divine Cult, pero napaka-ridiculous ng pag-iisip na iyon. Tama si Jin Guanyong sa kanyang sinabi dahil ang Heavenly Demon Divine Cult ay isang lugar kung saan hinuhusgahan ang isang tao batay lamang sa kanyang kakayahan, hindi sa kasarian o kinabibilangang estado. Kaya naman mayroong mga babaeng pinuno sa loob ng Divine Cult tulad na lang ni Soyeon Sim at ng tagapagmana niya sa Internet Management Facility, si Uy Hanggrayan na pinuno ng Berserk Demon Squad, at ang matriarch ng isa sa 7 pamilya. Pagpapatuloy ni Jin Guanyong, ang pinuno ng Divine Cult ay isang taong pinagpala ng Heavenly Demon Mara at sumusunod sa banal na kalooban. Walang saysay ang kasarian sa harap ng isang Diyos, kaya walang dahilan para hindi maging pinuno ng Divine Cult ang isang babae. Ang ika-4 na Heavenly Demon ay isang babae rin. Hindi ko iniisip na mas mababa ang talento ni Soyeon kumpara sa kanya, gayunpaman, sinabi niyang wala siyang interes sa pagiging tagapagmana, at medyo gumaan ang loob ko nang marinig iyon. Nang marinig ito, sabi ni Hajen sa isip niya, ibig sabihin, talagang gusto ni Jin Guanyong na maging tagapagmana. Sabi ni Hajen, matapat ka. Huminto sa paglalakad si Jin Guanyong at tumugon, wala nang dahilan para maglihim pa ng mga bagay-bagay ngayon. Mula nang ako ay maging disipulo ng Demon Lord, ako ay nagsumikap upang maging isang Diyos. Natural lang na ayokong magkaroon ng kompetisyon. Dahil dito, kaya naman hindi ko masasabi na ikinagagalak ko ang iyong presensya dahil isa kang kalaban sa kompetisyon. Sa puntong ito tumigil na rin sa paglalakad si Hajen, ngunit nanatili siyang nakatalikod kay Jin Guanyong. Nagpatuloy si Jin Guanyong na wala sa iyo ang lahat ng iyong martial arts dahil sa pagkakabari ng chi, ngunit sa loob lamang ng 2 taon ay naabot mo ang antas na ito. Ang Ultimate Demon Realm. Nagawa mong maging sobrang malakas kahit na hindi ka naman kasing talino o kasing galing ni Soyeon. Hindi ko maintindihan kung paano ito naging posible. Habang nakatalikod pa rin, seryoso namang sumagot si Hajen, aniya, nakasalalay ito sa kung paano mo tinitignan ang mundo. Maaaring may matutunan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng mga karanasan at pagmamasid sa pang-araw-araw na buhay, samantalang ang isa naman ay maaaring kailangang maranasan ang bingit ng kamatayan bago matuto. Sumang-ayon si Jin Guanyong at inamin niyang tama ang sinabi ng ikatlong ngunit sinundan niya ito ng isang mapanghamong tanong, aniya, tama ka. Pero paano ang sa iyo? Inlilitong tanong ni Hajen, ano? Pinalawig ni Jin Guanyong ang una niyang tanong, sa tingin mo alin ka rito? Saan ka sa 2 sinabi mo? Ikinuyom ni Hajen ang kanyang palad at buong conviction na sinabi niya, palagi akong natututo. Kahit sa simpleng paglakad, paghinga, o pagkain, ang lahat ng gawain ay isang pagkakataon para matuto. Bukod pa rito, dahil gusto mong pumunta tayo sa Zinnie Pavilion pa mismo ay talagang nagpapaaktibo sa aking demonic energy.
Sa pagkakataong ito ay lumingon si Hajin kay Jin Guanyong at sumilay ang isang mapanghamong ngiti sa kanyang mga labi, bagay na nakapagpakunot ng noo ni Jin Guanyong. Lalo siyang naalerto sa presensya ng ikatlo. Ngunit kalmado siyang sumagot, "Aniya, ganun ba? Ang pagnanasang malabanan ng isang taong nakaabot na sa Ultimate Demon Realm para lang masubukan ang isang teknik? Nangangahulugan lamang na pinagtutuunan mo lamang ng pansin ang sarili mong paglago kahit sino pa ang makakalaban mo." At lumitaw ang isang nakakakilabot na ngiti sa mukha ni Jin Guanyong, tila nagpapahiwatig na ang kanilang laban ay malapit nang magsimula. Habang pinagmamasdan ito, mas tumibay ang kutob ni Hajin, na si Jin Guanyong ay hindi nagpunta roon para makipag-usap lamang. Natiyak na si Jin Guanyong ay nakapagdesisyon ng patayin siya anuman ang mangyari, upang alisin siya sa kompetisyon ng pagmamana. Gayunpaman, nanatili si Hajin na kalmado. Alam niyang sa Divine Cult, ang pagpapakita ng kahinaan ay isang pahiwatig ng kamatayan. Sa halip na sumagot ng takot o galit, nagpakawala siya ng isang casual at mapagbirong tugon, "Sa totoo lang, gusto ko rin talagang makapunta sa Zinnie Pavilion. Naku-curious akong alamin kung ano ang hinanda mo para sa akin." Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, pahiwatig na alam na niyang may inihandang hindi maganda si Jin Guanyong sa lugar na pupuntahan nila. Ngunit matapos ang maikling sandali, dagdag ni Hajin ang isang dahilan upang tumanggi, "Aniya, kaya lang, mayroon akong pamilyang uuwian, kaya hindi ako maaaring sumugal ng husto." Ngumisi si Hajin at nagpatuloy sa pagpapaliwanag, "Siguro, kung kasama ko si Dumpil ngayon ay pupunta ako, ngunit siya ay abala ngayon. Kaya sa halip ay nag-imbite ako ng iba pang tao bilang kapalit niya." "Ayos lang ba iyon?" Tanong ni Jin Guanyong, "Sinong inimbite mo?" Nang maramdaman ni Jin Guanyong ang presensyang dumarating sa kanyang likuran, bahagya siyang napalingon, at sa sandaling makita niya kung sino ito, hindi niya naiwasang mapang-anga. Ang kanyang mapanatag na ekspresyon ay napalitan ng bahagyang pagkabahala. Ngumisi si Hajin at muling nagsalita, "Iniisip ko kanina kung makakarating ba ang mensahe ko sa kanya gamit ang frequency whispering technique dahil sobrang layo ng distansya, ngunit mukhang gumana ito." May halong kumpiyansa at casual na himig ang boses niya, na tila nagpapahiwatig na kanina pa siya nakapaghanda ng backup plan kung sakaling may pinaplanong ang masama si Jin Guanyong. Laking gulat ni Jin Guanyong dahil ang pinatawag ng ikatlo ay walang iba kundi ang Penal Law Hall Master na si Gogu. Bagamat hindi naman talaga maganda ang relasyon ni Hajin at ni Gogu, alam ni Hajin na marunong tumano ng utang na loob si Gogu bilang kapalit ng ginawa niyang pagtulong sa kanya noon. Hindi maitatanggi ang bantang dala ng presensya ni Gogu. Ang Penal Law Hall Master ay hindi lamang kilala sa kanyang lakas, kundi pati na rin sa kanyang reputasyon bilang tagapagpatupad ng hustisya. Ang kanyang pagdating ay agad nagbigay ng tensyon sa paligid, at malinaw na ang posisyon ni Jin Guanyong ay naipit, at hindi siya maaaring gumawa ng anumang kilos na maglalagay sa kanya sa alanganin. Sabi ni Hajin, "Sigurado akong kilala niyo na ang isa't isa." Sabi ni Gogu, "Matagal-tagal na rin mula nung huli." Ang tanong ngayon ay kung paano tutugan si Jin Guanyong, lalo na't ang isang tao na tulad ni Gogu ang kasangkot na ngayon sa kanilang sagupaan. Pinili niyang mag-usisa, tila nagtatakang tanong ni Jin Guanyong, "Nagmadali kang makapunta agad dito dahil lang tinawag ka ng ikatlong batang Panginoon. Sa tingin ko ay hindi ito dapat ginagawa ng isang pinuno ng isang organisasyon na dapat ay walang pinapanigan." Matalim na sagot naman ni Gogu, "Sa palagay ko naman ay makitid ang isipan ng isang taong nag-iisip na ang simpleng pag-inom ng tsaa ng magkasama ay may banta sa neutralidad." Sagot naman ni Jin Guanyong na hindi nagpapadaig, "Well, nakadepende iyan sa kung sino ang umiinom ng tsaa, hindi mo ba naisip?" Sagot naman ni Gogu, "Huwag mag-alala. Hindi ko naman talaga gusto ang ikatlong batang Panginoon." Napairap naman si Hajin at nag-react ng, "Wow, real talk ha, ang sakit naman nun." Ngunit dahil dito mas lalong nagtaka si Jin Guanyong, tanong niya, "Ibig mong sabihin nagpunta ka agad dito dahil pinatawag ka ng isang taong ni hindi mo gusto?" Malamig na sagot ni Gogu, "Hindi tama na haluan ng personal na damdamin ang trabaho." Habang pinapanood ang palitan ng argumento ng dalawa, napaisip si Hajin sa lalim ng tensyon na umiikot sa kanilang tatlo. Seryoso ang kanyang mukha habang tahimik na nag-oobserba, at sabi niya sa kanyang isip, "Sigurado akong may tensyon sa pag-uusap na ito. Malinaw na may kung anong alitan sa pagitan nilang dalawa na hindi ko alam. Hindi ko man alam kung ano iyon, ngunit mukhang tama ang naging desisyon ko na tawagin ang Penal Law Hall Master." Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Hajin. Sanay siyang magmasid sa gitna ng tensyon at hintayin ang tamang sandali para kumilos. Alam niyang ang laban para sa pagiging tagapagmana ay hindi lang nakasalalay sa lakas o galing sa martial arts, ito rin ay larangan ng utak, tiyaga, at kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon.
Maya-maya ay bumaling si Jean Buanyong sa ikatlong batang Panginoon at sinabi, hindi ko inaasahang siya ang inimbito mo. Kakilakilabot kang instinct mo. Nakangising sagot naman ni Hajen, alam ko. Tumingin si Jean Buanyong ng matalim sa kanilang dalawa at dahil sa isang di inaasahang bisita, nagpasya siyang kanselahin ang kanyang plano. Sabi niya, sa susunod na lang tayo uminom ng tsaa. Saka siya naglakad palayo. Pabirong sabi naman ni Hajen, sige, iimbitahin naman kita. Nang tuluyan ng makaalis si Jean Buanyong, nanatili ang bigat ng kanyang presensya sa paligid, tila hindi pa lubusang nawala ang anino ng tensyon na iniwan niya. Tahimik na pinagnilayan ni Hajen ang naging pag-uusap, ngunit ang katahimikan ay agad na naputol nang magsalita si Gogo. Sa malamig ngunit seryosong tono, sabi niya, ikatlong batang Panginoon, mag-iingat ka. Hindi lamang siya isang dragon, isa siyang demonic na dragon. Hindi lamang siya mas magaling kaysa sa kahit sino, handa rin siyang gawin ang lahat ng bagay para maabot ang kanyang mga layunin. Inosenteng tanong ni Hajen, na tila nagtataka, hindi ba't ganoon naman para sa lahat? Sagot ni Gogo, sang-ayon ako. Sa tingin ko kayong dalawa ay magkapareho sa aspektong iyon. Gayunpaman, kung ihahambing ang taglay na kasamaan ninyong dalawa, malayong malayo ka sa kanya. Tanong ni Hajen, bakit mo nasabi? Sandaling tumahimik si Gogo, na nagpabigat ng tensyon sa paligid, saka siya sumagot, dahil siya ay isang tunay na demonyo na walang kahit kaititing na moralidad o etika. Mukhang malalim ang pagkakakilala ni Gogo sa unang disipulo, para masabi ang bagay na ito. Nais niyang ipahiwatig kung gaano ang pagiging tuso, walang awa, at hindi mapipigilan ang determinasyon ng unang disipulo. Sa larangan ng demonic cult, ang isang tulad ni Jean Buanyong ay hindi lamang umaasa sa lakas, kundi sa masalimuot na estratehiya at mga taktika na walang pagsasaalang-alang sa sinumang kalaban. Alam ni Hajen na hindi ito simpleng babala, ito'y isang hamon na ipakita ang kanyang kakayahang manatiling matatag sa gitna ng komplikadong labanan para sa kapangyarihan. Pagsapit ng gabi, ang buong kalangitan ay nabalot ng kadiliman, at tanging ang malamlam na liwanag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa daan. Sa gitna ng katahimikan, ang malademonyong ngiti ni Jean Buanyong ay nagbabadya ng panganib. Hindi ito ngiti ng tagumpay o kasiyahan, kundi ng labis na pagkagigil at pagkainsulto dahil sa nangyaring komprontasyon. Inulit niya ang sinabi ni Hajen kanina, pamilya baka mo ha. Natatawa siya ng mapait, at sinabi pa niya, tuturuan kita ng leksyon na kailangan mong bantayan ang mga sinasabi mo kapag kaharap mo ako. Sa likuran niya, ang Zinni Pavilion ay nagmistulang halimaw na nakatago sa anino. Ang mga mandirigmang kanyang inihanda ay nagtatago sa dilim ng gusali, bawat isa ay armado at handang umatake. Ang mga anino ng kanilang mga armas ay kumikislap sa liwanag ng buwan, tila mga titis ng nagbabadyang sunog. Ang gabi ay tila isang entablado ng isang madugong tagpo na nagbabadyang mangyari. Ang liwanag ng buwan ay tila nagpakislap sa kanyang ngiti, ngunit sa ilalim nito ay ang dilim ng kanyang layunin, isang banta na nag-aabang ng tamang sandali. Hindi natuloy ang plano ni Jean Buanyong na ay ambush si Hajen ngunit siguradong gagawa siya ng mga hakbang para isakatuparan ang planong wakasan ang buhay ng ikatlong batang Panginoon. Ano kaya ang mangyayari sa labanan ng tagapagmana? Abangan sa susunod na kabanata.